Give her a round of applause. Ayan, good afternoon. Napakarami niyo po today na maulan, no? Kaya sila lang yung nasa. So before I start, once again, I am Miss Abril po. No? You can call me Abril from Dole NCR Regional Office. And today I will be discussing kung ano po yung mga usually na compliance gap or yung mga usually na nakakaharap ng Dole pertaining to general labor standards and occupational safety and health. Pero parang sa tingin ko, hindi po ata, halos lang po ba sila micro? Yes. Opo. DMD. Oo, so parang hindi yata nasabi sa akin na micro ang participants natin today. So, since yung presentation ko kasi is usually talaga para sa mga hindi micro ha, kung ano talaga yung nangyayari sa inspection. So since micro kayo, I will be discussing the technical and advisory basic. Pero before that, syempre, kahit micro kayo, baka malay nyo lumaki ang inyong mga business. At least alam nyo, Yes. no? Still naman, same pa yan with micro at saka sa ating mga medium and large, same pa rin naman siya. Iba lang yung approach, no? Same pa rin yung GLS and OSH. Okay po ba yun sa inyo? And then I will just be going through it very quick so that feeling ko kasi very interactive kayo, madami kayong tanong. So, mas prefer ko siguro kung magtatanong na lang kayo ng mga specific na needs ng mga establishments ninyo. So, again, this is the challenges in the compliance with general labor standards and occupational safety and health. So, as you can see, ano sana yung mga i-discuss natin, pero I will just be focusing on the technical and advisory basic. Okay? So, kasi po, ang ating general labor standard and occupational safety and health, may dalawa tayong approach kay Dole. So, ito yung tinatawag na labor inspection. Ito yung ginagawa ni Dole. Primary na ginagawa ni Dole, no? And second is yung technical and advisory basic. Before, kahit micro-establishment kayo, na-inspect kayo. Meron na po bang nakaranas sa inyo na ma-inspect? Yes. Na-inspect ka na before, ma'am. Kumusta, ma'am? Ano yung... Ayan, ano experience mo sa inspection? Ako lang po sa mga worker ko po. Kasi tinanong nila ako kung magkano yung pinag-asawa ko sa kanila. Hindi naman ako nadala ng minimum wage, pero meron ako mga benefits na free food, free lodging, parang ako nakakatulog eh. Okay. So, kung lahat yung micro, dito po ba kayo sa NCR? Lahat? Yes naman. Ano po yung mga business niyo? Sige po, kahit online. Manufacturing ng Sa food. food. Sabon. Food. Food po Ako kayo. sa realty. Online. Sa realty rentals. Rentals. Kayo food din. Okay. So yun, na-experience na ni Ma'am na may inspect before. Kasi ganoon talaga yung proseso nun. Before, nung hindi pa tayo sa bago nating department order, kapag regardless kung ano yung size ng establishment ninyo, talagang may inspect kayo. No? It's either through routine inspection, ito yung ginagawa ng Dole yearly, no? At meron naman din tayong tinatawag na complaint inspection. Ito yung kapag may reklamo si empleyado, no, sa kanilang employer. And lastly, yung tinatawag natin na accident investigation. Ito yung kapag may accident sa mga workplaces, no? So, since micro-establishment kayo, again, sabi ko nga, yun yung tinatawag na TAV. Meron na bang na-invite sa inyo? TAV na tinatawag. TAV, TAV. Technical and Advisory Visit. Wala pa. Wala pa. Saan po kasi doon malapit sa amin? Dole din po. Hindi ko napatandaan. Saan area ka? Sa may, Taguig po, sa malapit lang po sa school. So doon din ginanap yung... Ano ba yung ISO? Mga ganyan. Hindi po. So yung tab kasi, ito, sige, paliwanag ko po ha, run through ko lang to. Of course, alam niyo naman na yung Dole, ganyan. Ito po kasi sa NWPC, RTWP, attached agency lang po namin, no? So si Dole po talaga, no? Parang si Dole may mga umbrella agency, isa po yun si NWPC. Pero si Dole may regional offices siya. So since sa NCR kayo, sa amin po kayo sa regional office NCR, pero meron kaming tinatawag na field offices. Since napakalaki po ni NCR, no, para hindi na pupunta yung mga workers, no, at saka yung mga may kailangan, pangangailangan ni Dole, meron po kaming 6 na field offices. So, kada area niyo po meron. So, una po namin is Kamanava. Meron po bang nasa Kamanava area dito? Caloocan, Malabon? Nabotas wala. Manila? Wala din. Makati, Pasay? Taguig.
Tagig. Lahat kayo Taguig? Yes. So doon kayo sa aming Monta Parlas Field Office. Mm. Nakapunta na po ba kayo sa opisina namin? Multipardas. Sa may Para nakapunta na ako sa Monta Parlas, TESDA. Sa may ano ba yun? Di ba yung sa Batalan. TESDA? Zapote ba yun? Alam mo, ano yung mahabang na? Alam mo, Zapote. Ano, Zapote. sa tapat niya may Starbucks at saka, yun. So doon po ang aming opisina. Nandito yun. Sa Deloitte. So kung since taga-Taguig kayo, Monta Parlas Field Office kayo. Sabihin, ayan. Valenzuela Building 260 Alban Zapote Road. So dyan po ang aming opisina sa Monta Parlas Field Office. Anyway, going back to the presentation, so ayan nga po, gaya yung sinabi ko, si NWP, si RTWP, may attached agency namin, kami mismo yung regional office. So kami yung lahat na nag-cater ng mga programa. Okay, so ito po yung aming mandato. Ayan. Since hindi naman po talaga kayo makakover ng libre inspection, dito po tayo papasok sa technical and advisory visit. Ma'am, pwede po paano na lang dito. Magpa-play na lang ako ng video tungkol sa tab, since tab naman kayo. So, yan. So, hindi ko na i-discuss kasi ito, proseso to kung paano kayo ma-inspect. Since tab kayo, yung tab yung ipapresent ko sa inyo. Wait lang po. So while waiting po sa video natin, again, technical and advisory visit, ito po yung ginagawa natin. Instead na inspectionin ang mga micro-establishment, since micro-establishment nga po sila. Since micro-establishment nga po kayo, hindi na po kayo ini-inspect, no? Ang nangyayari po is si Dole, i-invite kayo, yun po yung tinatawag doon, mag-i-invite kami ng paayos na lang din yung presentation. So si Dole, i-invite kayo, no? So may pupunta sa inyo, kada city, since meron na tayong mga field offices, may pupunta yan kada city. I-invite si micro-establishment to attend, and then magkakaroon tayo ng tinatawag na self-assessment. So instead na inspectin kayo, i-check kung nagko-comply kayo sa tab, since micro-establishment kayo, self-assessment lang siya. So ang mangyayari, may checklist pa rin tayo, same pa rin naman, katulad ng inspection, pero dito, hindi gaano, naiiwasan natin yung violations. Kasi kayo mismo, as mga owners, no, saka may-ari ng micro-establishment, kayo yung magsa-self-assess sa sarili ninyo kung compliant ba kayo sa mga sumusunod. Kung hindi kayo compliant, may action plan. Tutulungan din kayo ni Dole and how to comply. I-discuss din ni Dole kung paano kayo makaka-comply at kung ano ba yung mga dapat gawin ng establishment para ma-comply sa GLS and OSHS. So, same pa rin naman yun, pero instead nga na magkaroon kayo ng violation at ma-inspect, kayo mismo yung mag-a-assess sa mga sarili ng establishment. No? Makikita natin doon kung compliant tayo. So, parang it is a one-day training, no? Technical and advisory visit. After nun, kasama na rin doon yung first aid training. Kasi regardless kung gaano kalaking establishment, kailangan ng mga safety personnel pa rin. So, kahit mag-isa ka lang, dalawa lang kayo, kailangan pa rin yun. So, kasama na yun, may free training na rin for the first aider. So, since wala pa may invite sa inyo, kukuhanin ko na lang kila ma'am lahat ng details ninyo and then i-forward to dito sa aming Punta Parlas Field Office para masendan kayo ng invitation. Usually, ginagawa siya sa mga malls or barangay
depende kung saan nakaschedule, no? Kasi nakikipag-tie up lang po kami and partner sa mga barangay para at least malapit lang, no? Dun sa mga may-ari ng establishments, hindi na sila lalayo. Kasi hindi rin po ata kaso sa opisina namin sa Punta Parlas. Kaya minsan, so sa mga barangay, katulad ng nasabi ni Ma'am, no? Sa mga schools, o kaya sa mga malls, doon nila ginaganap, no? So again, cover po kayo ng technical and advisory PC. So dito, sinecheck pa rin naman yung pagpapasahod ninyo, yung mga benefits, lahat pa rin po, yung occupational safety and health, lahat po. Ayan. Katulad dito, sa General Labor Standards. Ito nga yung minimum requirements natin for working hours, other benefits, and workers' rights. Nandito yung mga leave, no? Nandito yung mga leave at saka yung mga statutory benefits natin, PhilHealth, SSS, PANIBI. Lahat nandyan po. So sa OSH naman, still kahit po micro-establishment kayo, kailangan registered pa rin po kayo. No, naka-register na po ba sila kay Dole? Dole. Kay Dole? Diba? So kung hindi pa kayo naka-register kay Dole, kapag i-invite kayo sa TAP, tutulungan na rin kayo ni Dole na mag-register. Para at least meron na kayong registration. No? Kasi usually yun yung hinahanap eh. Kahit micro-establishment kayo, i-issuean kayo ng certificate at registration, at least Dole registered yung establishment niyo. Okay? So usually po yun yung tinatawag natin na Rule 1020 registration. Yun nga po yung proof na registered yung establishment ko kay Dole. At saka yung mga report lang yan. Pero usually yung mga reportorials na yan, iisa na lang naman po yan. Nandito na yan sa aming tinatawag na online compliance portal. So dito sa online compliance portal, isa rin po ito sa iyo open up kapag na-invite kayo sa TAP. No, dito ang mangyayari po is magre-register kayo. Meron na po kayong registration number kay Dole. So ano na po yun, once nakapag-register na kayo, yun na po yung registration ninyo unless mag-change kayo ng address. No, so yun na po yung account nyo kay Dole. Lahat po ng details ng establishment ninyo, lahat ng mga reports na pwede namin hingin, dito na po sa online compliance portal namin. Online po ito. So parang Facebook lang din siya, pero ito yung Facebook nga lang ng inyong establishment. No? Name ninyo, name kung sino yung mga employees ninyo, details lang po ito ng establishment. Lahat na po ay dito sa online compliance portal. Ay. Wait lang daw po while waiting for the video. So kasi dito, nung first batch kasi ninyo, halos lahat nun, konti lang yung micro-establishment, talagang malalaking establishments yun, yung palang micro. So talagang diniscuss ko kung ano yung proseso, paano sila pupuntahan. So ngayon, discuss ko lang sa TAP. And then, yung mga usually nagiging violation, sa inyo naman hindi ganoon mag-a-apply ito. No? Since hindi, at saka yung mga reason bakit hindi sila nakaka-comply. So for now, while waiting for the video, kanina may mga ilang questions ata kayo. Okay lang po bang i-run through muna natin yung questions? Sige po, sino po yung may question? Tungkol saan, ma'am? Sa wage, ano po yung tanong? Kasi karamihan sa amin wala. Pero on call, paano pag mga on call yung, di ba, extra na, marami akong production ngayon. So, hanap ako ng helper ko. Ano po? Magkano ang pasakot? Sige, ganito po. Kapag may establishment po kasi, usually po ito ay exempted no, sa ating minimum wage. Basta makapag-apply muna po kayo ng BMPE natin. Paano kung hindi ako PM? Ay, kailangan po pa rin ang ibayad po sa kanya is minimum po. Minimum is 695. Opo, sa nag-ano na po, di ba? I-discuss lang po kanina. Magkaano na po? Kung nakikinig kayo, 755. 55. 55. Diba? Tapos 780 next year. So, dapat po ganun. So, I suggest po mag-apply po tayo ng BMPE. Paano po ba mag-apply? Sa DTI lang po ito. Online na lang din po. Pero na po bang nakapag-apply sa inyo? Kasi member ko lang, nag-register ko lang BNB before, kaso I think expired na siya. Ay, apply na lang po. Wait, after 2 years siya na-expired, is that new or pwede rin yung renew? Renewal. Renewal na yun, basta ano. Opo. Pero dapat may apply mo na, ma'am. Kailan ba nag-expire pa? 2 years ago na? Mag 2 years na yata, ano na. Dormant na. Dormant na. Pero renew pa rin yan, ma'am. Oo, kasi sa ano naman ni DTI, meron ka naman ng record. Pero kailangan mo nang i-renew. Hindi ko alam kung, hindi naman kasi sila nagpa-penalize as to the late ano. Pero syempre, kapag nakita ang effect niyan, sa ano na kung sa pagpapasahod mo, kung hindi ka nagpapasahod ng tama.
Yun yung magiging ano lang nun. Pero kung okay naman yung pagpasahod mo, walang problema, then yung ka lang talaga sa kanila. Kayo po. Ma'am, may BNB ako. Kaya lang hindi nakapasok kay BIR. Kasi bale, nag-8% ako nun. Yung pinapasa ko, hindi naman tinanggap na sa BDO. Doon sa RDO. So, bale, nakaano lang yung BNB ko, na i-apply ko siya sa requirements ko dun sa Kalasate. Shopee. O sa Shopee, gano'n, hinihingi nila. Saka doon sa Trustmark, doon ko lang na-i-apply yung deal. Tsaka wala Bakit pa ako ako hindi kaya. tinanggap sa RDO? Ano daw ma'am, kasi nauna ako nung nag-file ako, bali, naka 8% na ako, sabi hindi daw pero. Kasi 8%. Kasi hindi po tugma kasi yung ano ni RDO kay DTI. Kay DTI kasi regardless kung ilang ano po yun, as long as na pasok yung ceiling ng ano. Para sa accepted data. Kasi alam ko, exempted 250 pataas doon kung tataas. Ako rin kasi Oo, naka kasi 8%. naka 8% ako, kasi pag So, 200 plus a year. ng 250,000 yung yung Wala pa naman sa tax. Magkaiba po kasi yun eh. Magkaiba po kasi yung kay BIR at kay DTI. It's a different government entity po talaga. So hindi po automatic porket PMBE ka talagang tatanggapin yun kung naka 8% ka. Pero nagpapile ako ng BNB. Pero iba pa rin naman po yun sa pagpapasahod. Hindi ibig sabihin naka 8% ka lang is accepted ay hindi ka. So walang problema. Walang problema. Pero hindi po namin ma-obliga si BIR na tanggapin since naka 8%. Pero pagka tumaas ka Kahit BNB. Oo, yes. Dun sa tanong mo ma'am kanina, yung sa on-call, same ma'am, mag-apply ka ng BMB. Naka-OPC ako, one-person corporation. Section. OPC. So, kailangan ma'am, same po. Dapat po. Hindi, minimum. Ay, wala ang problema. May 800. Minimum pa rin kayo. Magkano lang po ba pwede ipasahod sa salon staff ko? Salon. Anong magkano ma'am? May BMB ka ma'am? Wala po. Same ma'am. Kung wala ka, minimum. BMB ka naman. Same po. Basta po wala tayong BMB. Pwede mo mag-apply yun ng OPC pag may BNB pa. Hindi ma'am. Kung wala, kasi ano ka na ma'am eh. DTI kasi Apply ka with Yun nga sabi sa akin ng DTI, close mo yung OPC mo. DTI daw. Ang BMB po, talagang Dati ko nasa mag-sec. business, wala akong pupunin kahit sino. Yes, kasi different business pa rin po yun. Hindi po owner ang tinitingnan sa ating BMB or kay DTI. Business po talaga. Hindi porket isa lang yung owner pero 10 business yun, isa lang yung BMB. Hindi po. Per business po yun. So, pwede pa rin talaga. Regardless po. Kasi ang chinecheck po doon ay yung business, hindi po yung owner. Ang ipinapasok niyo po doon ay yung business, hindi po kayo. Halimbawa po, may OPC ako. Hindi po ako taga-DTI ha. Ito po ay base lamang. Halimbawa po, Baka akala yung taga-DTI na ako. Pero ito po ay base lang din po sa knowledge po namin as DOLE. Since nga po, kapag nag-i-inspect tayo, no, at saka yung mga kinakailangan ng mga micro-establishments, at saka mga establishments, ito po yung mga knowledge na aware po talaga dapat si DOLE. So yung mga sinasagot ko po sa inyo ay based rin lang po sa rules nila. Pero hindi po ako taga-DTI. kasi nag-consult na po ako sa DTI. Kasi before po, DTI po ako. Since na enterprise po kasi yung company name ko, in-advise nila mag-sec ako kasi enterprise. Ngayon naman po nasa sec ako, nag-change kasi ako from garden to food. Kasi may connection siya. Kaya lang, binago ko na yung company name. Ngayon, nasa OPC ako, nag-consult ulit ako kay DTI. Sabi niya, balik ka na. Close mo na yung Ikaw ma'am, choice pa rin naman yan ng Or, halimbawa, mag-a-apply ako ng another DTI with the same product, same business. May pangalan. Pwede ba yun? Hindi ma'am. Close dapat yung Close OPC. pa rin yung isa. Same lang yun ma'am eh. Bago pa lang naman yung isa, parang magti 3 years pa lang. Kaya lang, wala naman din report ng sales doon kasi nga nag-i-start pa lang. Kaya ang bigat din ang requirement. So, let's watch the video lang po kung yung pinaka-overview ng tab natin.
technical and advisory visit. So, like what I've said earlier, hihingi na lang po ako ng copy kila ma'am para at least ma-invite kayo ng Monte Carlos field office namin sa TAP. Para at least ma-register na din kayo and then ma-check yung compliance ninyo. Kasi self-assessment yun, doon natin malalaman kung baka sinasabi nyo lang kasi na nag-comply kayo. So, kami as Dole, it is our mandate pa rin to check kung nagka-comply talaga kayo. Ikaw ba ay nagmamayari ng maliit at locally registered na negosyo na hindi na nagpas sa siyang na manggagawa? Nais mo bang malaman kung paano makasasabay sa kasalukuyang minimum wage rate sa bansa at masigurong produktibo ang iyong mga empleyado? Nais mo rin bang lalo mapagtibay ang operasyon ng iyong establishmento at mapalawak ito sa ilalim ng umiiral na pamantayan sa paggawa? Maaari ang muling binalangkas sa inspection framework ng Department of Labor and Employment ang dapat mong malaman. Halina't alamin ang Technical and Advisory Visit. Ang Technical and Advisory Visit o TAV ay ang pagsasagawa ng libreng orientation, seminars, authorized assistance at follow-up visits ng mga labor inspectors sa mga community-based micro-enterprises. Bahagi ito ng administrasyon ng Department of Labor and Employment sa pagpapatupad ng mga pamantayan at iba pang mga batas paggawa sa ilalim ng Department Order No. 238 Series of 2022 o Rules on the Administration and Enforcement of Labor Standards under Article 128 of the Labor Code of the Philippines as renumbered and Republic Act No. 11058. Base sa nakapaloob na gabay, ang mga community-based micro-enterprises na nagpapasahod sa siyam na manggagawa o mababa pa ang target at kagawaran na magabayan ng tao para lubos na tumalima sa pamantayan ng paggawa. Kabilang sa mga establishmentong ito ay sari-sari store, mini grocery, bake shop, karinderya, internet cafe, laundry shop, barber shop, beauty salon, hardware store, at marami pang iba. Ang TAV ay pinamumunahan ng DOLE sa pamamagitan ng pamimigay sa mga establishmento ng labor standards education at paggabay sa kanila na makapagkaloob ng produktibong trabaho sa kanilang mga manggagawa. Para mapatupad ang programang ito, mayroong mga labor inspectors at assistant labor inspectors na direktang nakikipag-ugnayan sa mga target stakeholders. Sa mga community-based micro-enterprises na nasa Metro Manila, ito ay nasasakupan ng DOLE National Capital Region na kung saan ay binakatalagang 6 na field offices para mag-orient, mag-monitor at mag-evaluate ng mga maliliit na establishmento sa kanilang pag-comply sa labor standards. Pero, bakit nga ba ito ipinatutupad? Sa tulong ng TAG, ang mga micro-establishments ay magkakaroon ng libreng pagtatalakay sa mga polisiya sa pagpapasahod, regulasyon sa kaligtasan at kalusugan ng mga manggagawa, at iba pang mga programa at serbisyo na hatid ng DOLE. Ang TAG ay ang magagabay sa mga micro-establishments na makasunod sa mga batas paggawa sa tulong ng mga inspection teams. Kung iniisip mong dadaan sa mahigpit na labor inspection at investigation ng mga target establishments, huwag mabahala sapagkat ang pangunahing layunin ng TAG ay para gabayan ng mga maliliit na negosyo makapag-comply sa labor standards. Hindi ba't kaaya-ayang pakinggan? Kaya para lubos nating maunawaan kung anong meron sa Technical and Advisory Visit, narito ang 8 hakbang na kailangan mong tandaan. Una, paghahanda ng listahan at imbitasyon. Mula sa DOLE Bureau of Working Conditions ang listahan ng mga micro-establishments na bababa sa 10 ang empleyado at rehistrado sa kanilang lokal na pamahalaan. Ang listahan ito ay ipadadala sa DOLE Regional Offices bilang kwalipikado sa sumusunod na proseso ng TAG. Matapos ito, ang Regional Office ay makikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan para makipagtulungan sa iba't ibang mga ahensya sa gobyerno at mga organisasyong pang-negosyo kalaki ang imbitasyon. Sumunod dito ang pagbibigay ng Travel Authority. Ito ay pinagkakaloob sa mga nakatalagang labor inspectors at assistant labor inspectors para makapagsagawa ng TAG on-site.
Pagkatapos nito, ang mga labor inspectors at assistant labor inspectors ay magsisilbing focal person para italakay ang mga technical and advisory services sa mismong pag-implementa ng programa. Kabilang narito ang General Labor Standards, Occupational Safety and Health Standards, Productivity Toolbox, Child and Family Welfare Program, at iba pang DOLE policies and programs. Bukod sa on-site, ang TAB ay maaari rin isagawa through online o kombinasyon ng on-site at online na tinatawag din hybrid session. Para malaman kung anong susunod na hakbang, ang mga micro-establishments ay kailangan sagutan ng ibibigay na visit checklist at maipasa ito matapos ang TAB orientation. Pagkatapos, ang mga micro-establishments na makikitang nakapag-comply sa lahat ng alituntunin at pamantayan sa paggawa, bagamat fully compliant na, at inaasahan pa rin na ipagpapatuloy ang ipinatutupad na polisiya. Sa kabilang banda, kung ang micro-enterprises naman ay makakakitaan ng compliance gaps sa sinagutang visit checklist, kinakailangan nilang magsagawa ng action plan, kung saan ang mga intervention at particular na technical assistance para tuluyang makapag-comply sa labor standards. Ang action plan ay makatutulong sa mga may-ari ng maliliit na negosyo para makapagbuo ng mga estratehiya at solusyon sa kanilang non-compliances. Pagkatapos, imomonitor ng inspection teams ang mga establishmento ukol sa kanilang compliance status para masubaybayan at mabigyan ng iba pang gabay kung kinakailangan. Ang pag-monitor ay maaaring isagawa through mobile phones, online platforms, at iba pang paraan ng komunikasyon. Pagkatapos ng 3 buwan, ang mga labor inspectors ay otorisado na bumisita sa establishmento upang tingnan ang isinagawang aksyon sa pagsasaayos ng mga compliance gaps. Para sa panghuli na hakbang ng TAB, magbibigay ang labor inspector ng formal notice of visit na nagsasaad ng naging resulta. Sino ang kinatawan na hindi sumasang-ayon sa naging pinal na resulta ay maaaring magbahagi ng komento sa mismong notice of visit. At ayan ang 8 simpleng hakbang na mas dadali kung buo ang kooperasyon sa pangkalahatang proseso at implementasyon ng technical and advisory visit. Sa mahigit 170,000 micro-establishment sa Metro Manila na naitala noong 2021, 22,080 sa mga ito ang hinatarget ng programang TAB ngayong taon. At para matugunan ang hangarin ito, ang DOLE NCR Regional Office at 6 nitong mga field offices ay patuloy na nagtutulungan para maabot ang mga community-based micro-businesses at matulungan silang mailapit sa pinakalayunin ng TAB. Ilan sa mga ito ay buong loob na nakikilahok sa TAB at nagpatunay na makatutulong ang TAB sa kanilang maliit na negosyo. Kasi sa panahon ngayon, madami na rin nagtatayo ng small businesses. Siyempre, madami na rin opportunity. Mas maganda na rin ma-enlighten sila sa mga dapat silang ma-aware ng laws about sa wages, yun talaga yung pinaka-uno, wages and rights ng employees, tsaka yung paano dapat makitungo yung employee sa employer and vice versa. So, crucial talaga yung program na to, especially sa panahon ngayon, madami nagtatayo ng business. Kaya mainam din na may ganito dahil para feeling mo meron kang kakampi. Alam mo, hindi ka yung palaging talo when it comes to hearing. Palagi kang talo because you're the employer. Usually ganun eh. So, at least with this now, parang somehow, parang maganda dahil you feel kind of safe. Mayroong sapat at mahabang panahon ng technical and advisory visit kumpara sa mahigpit na labor inspection sa mga small, medium at large enterprises. Ibig sabihin, ang muling pagbalangkas ng inspection framework na ito ay magbibigay ng pagkakataon para sa mga community-based micro-establishments na maisaayos ang action plan at maihanay ang kanilang operasyon sa umiiral na pamantayan. Isipin mo kung ang lahat ng mga may-ari ng negosyo ay may kamalayan sa mga patakaran sa paggawa at sundin ang implementasyon ng mga ito, siguradong kaya natin na unti-unting malabanan ang iba't ibang issue sa paggawa sa Pilipinas.
Kasama nito ang pagsisiguro ng tagumpay ng negosyo at kapakanan ng mga Pilipino manggagawa sa Pilipinas mula sa malalaking korporasyon hanggang sa maliliit na establishmento. Hindi dapat matakot ang mga maliliit na negosyo sa pagbisita o dito sa conduct ng technical and advisory visit. Unang-una, tinitingnan natin kung paano matulungan ang mga micro-establishments sa kanilang compliance sa General Labor Standards, sa Occupational Safety and Health Standards, sa kanilang Productivity Toolbox or kanilang Child and Welfare Program, at iba pang program and services ng DOLE upang ipaalam sa kanila itong mga iba't ibang programa at serbisyo ng ating kagawaran. Para sa ating mga maliliit na negosyo, na sana kami ay, pag kami ay nag-imbita sa inyo upang mag-conduct ng technical and advisory visit, tayo po ay dumalo. Marami po kayong matututuhan dito at kayo po ay matutulungan namin regarding sa productivity, hindi lang sa General Labor Standards or sa Occupational Safety Standards. Lahat ng serbisyo ng Department of Labor and Employment and its attached agencies ay nasa inyo. Kayo po ay aming tutulungan sa mga pangangailangan ng ating mga maliliit na negosyo. Inaanyayahan po namin ang lahat ng mga micro-establishments na mag-participate sa programang TAP ng DOLE para maging compliant ang lahat ng mga micro-establishments at maging produktibo at umunlad pa ang kanilang mga negosyo. Huwag po kayong mag-alala, i-assist po namin kayo. Kung mayroon pang ibang katanungan, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na DOLE NCR field offices na may jurisdiksyon sa lugar ng iyong establishmento.